Paano sirain ng sugal ang isang tao? So, yun. Ito ang ating pag-usapan ngayon, no? Tungkol sa sugal. Kung paano sirain ng sugal ang isang tao. Paano nga ba? Paano nga ba sirain ng sugal ang isang tao? Kung ikaw ay talagang nalulung na sa sugal, hindi pa naman huli ang lahat, no? Based on my experience, kikwento ko lang din sa inyo. Nagsimula ako paano magsugal, hindi sa online. Kung hindi sa online, sa offline. Nagsusugal ako online, offline, no? So, i-share ko lang sa inyo itong nangyari sa buhay ko. Gusto ko lang maka-inspired or hindi siya nakaka-inspired. Gusto kong may matutunan kayo. Okay, so paano nga ba nasira yung buhay ko sa sugal? Sobrang sirang-sira talaga. So, kwento ko lang sa inyo. Una is hindi naman ako nagsusugal, nanonood lang ako. Lalo yung online sugal na yan, no? Yung tinatawag na scatter. Kung ikaw ay napanood mo ito, pakinggan mo ito. Lahat ng sinasabi ko. So, una, nanonood lang ako doon sa kaibigan ko. Nanalo siya. Grabe, naengganyo ako kasi nanalo siya ng malaki. Kaya sabi niya sa akin, mag-try ako kahit 100 lang. So, yun, doon ako nag-try. Nanalo po ako. Yung 100 ko, lumaki. Hanggang sa naengganyo na po ako, halos araw-araw na po ako naglalaro sa online sa cellphone. So, grabe, hanggang sa hindi ko na namamalayan na palaki na ng palaki pala ang talo ko. Yung 100, nanalo, at hindi ko namalayan na nanalo, natatalo. At alam ko naman talaga ang online is kontrolado, pero yun nga, gusto kong alam yung natatalo ka. Alam mo yung natatalo ka na gusto mong nagmamadali ka palagi, na gusto mong makakabawi ka agad. Grabe, ganun ako nung natalo ako ng 1,000 hanggang sa 2,000. Grabe, sirang-sira. At itong pinakamalupit, hindi ko namamalayan na baon na pala ako sa utang. Ang dami kong utang, ang dami ko nang naloan. Kaya ngayon unti-unti ko nang nababayaran, pero yun nga, ang dami ko pa rin utang hanggang ngayon. Ganun katindi ang sugal. Wala ka ng oras sa pamilya mo, even sa mga anak ko, mga kabisdak. So, hindi ko na magawang mabilhan ng magandang damit, mabilhan ng masasarap na pagkain, kasi nga, imbis na ibigay o ibibili na lang, is kinakash in ko at isusugal, baka sakaling lumaki hanggang sa maubos. Maliit na pera, pero hanggang sa yun nga, wala talaga. Dami kong oras na sinayang, at nag-iba na yung takbo ng utak ko, dahil ang utak ko is talagang sobrang baliw, parang baliw na sa sugal. Talagang gusto na, iniisip ko na lang lagi is sugal, gustong makabawi. Yun, tuloy-tuloy siya hanggang sa yun, kung sino-sino na lang inuutangan ko. Isang araw doon, nagkaroon ako ng 2,000, no, mga kabisdak. So yun, sana'y ibili ko ng gamit ng aking mga anak, pero yun nga, nagbakasakali kong manalo. Pero yun, wala, natalo siya. Grabe yung sisi. Pinagsisiyan ko, or nagsisisi ako sa natalo ko, sinisisi ko yung sarili ko. Pero yun nga, kung katulad ka sa akin, ang ginawa ko lang naman is tinawag ko sa taas. Nagpray ako na naway matigil or makalimutan ko na yung na yan. Bigyan ako ng kumbaga hipuin na dapat hindi na ako magsusugal dahil wala talagang mangyari. Grabe, hindi lang pamilya, hindi lang sarili mo talaga. Ang sinasayang mo dito, pati oras. Kaya ikaw, kung napanood mo ito, isa ka man sa nalululong, hindi pa hulang lahat.
tawagin mo sa taas. Sumuko ka at ibigay mo lahat sa kanya, yung sarili mo, na para makapagbago ka. Kasi kung ikaw lang, mahihirapan ka kasi pag nagkakaroon ka ng pera, makapag-isip ka ng hindi maganda dahil ang kalaban is nandyan lang yan, bumubulong-bulong, sasabihin sa'yo, taya mo na yan, mananalo ka, kahit 100 lang mananalo ka. Kaya pag nanalo or tumaya ka at natalo ka, grabe ang tawa ng kasamaan ng kalaban, ng Satanas. Maniwala kayo. Kaya mahirapan kayo pag sarili niyo lang. So kailangan yung magdasal at tawagin siya na naway makaiwas na kayo dyan sa ganong bisyo. Sobrang napaka talaga, hindi talaga maganda siya. Kaya based sa aking experience, grabe, marami pa akong ikikwento sa inyo nangyari sa buhay ko pagdating dyan sa sugal. Hindi lang online, pati sa offline, lalo na yung pagsasabong. Halos lahat ng bisyo na sa akin na marami pa akong ikikwento sa inyo na dapat huwag nyo nang gawin. Kung nangyari mas inyo ngayon, dapat habang maaga pa magbago. Kasi hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat buhay pa tayo, may pag-asa pang magbago. Kaya yun lang ang advice ko, mga kabisdak. Okay, so yun lang. May nakapagbigay ako ng aral. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na, dahil marami pa akong kwento sa inyo na nangyari sa buhay ko na hindi dapat ninyong gayahin. So yun lang. Maraming salamat, mga kabisdak. God bless.